Meron ako guys dito na 3 inches na So meron ako guys dito na 3 inches na cellphone. So pasensya na kayo kung natawa ako. Medyo parang kakaiba lang kasi sabihin. Pero surprisingly kahit maliit, sobrang lakas. So last na yun guys. So meron ako ditong Unihertz Jelly Star. And isa to sa pinakamaliit na cellphone na Android 30 na din. Pero at the same time, sobrang lakas niya guys. So simulan muna natin guys sa pag-unbox na nung dumating sa akin actually yung package, nakalimutan ko na cellphone yung laman niya kasi nga sobrang liit. Pero even maliit yung box niya, mas kompleto pa yung laman nito kaysa sa mga bagong flagship phones na lumalabas ngayon. So nandito yung kanyang charger, USB Type-C cable na may pagka-L design, and may kasama pa siyang lanyard. Nandito din yung kanyang SIM ejector tool, and may kasama pa siyang extra na screen protector. Extra kasi may naka-pre-installed na agad sa kanya na screen protector. And lastly, yung documentations na hindi mo naman babasahin. And kung hahanapin nyo naman yung kanyang jelly case is nakalagay na agad siya sa phone out of the box. And pag tinanggal natin yan, ito yung magiging itsura ng ating Unihertz Jelly Star. Color red na transparent yung nakuha ko dito. Pero available din siya in blue and black color na transparent din. So sa taas, meron siya ditong headphone jack, mic, and surprisingly, meron pa siyang infrared. Sa left side naman is nandito yung kanyang volume buttons. Sa right side naman, nandito yung kanyang power button and yung programmable key. Which is by default, naka-call recording siya and flashlight. Pero pwede nyo naman baguhin kung gusto ninyo. And sa baba naman, nandito yung kanyang speaker. And by the way, meron pala siyang hybrid slot. So ibig sabihin, pwede kayo maglagay ng dalawang SIM card or isang SIM card, then isang micro SD card. And lastly, sa likod, nandito yung kanyang camera, flash, fingerprint scanner, Unihertz logo, and yung LED lightings. So in a way, parang nare-remind ako dito sa Nothing phone. So sabihin na lang natin para siyang mini Nothing phone. Which is by the way, customizable din pala yan sa settings. So ito yung ilang size comparisons para makita nyo talaga kung gaano ba talaga kaliit itong Unihertz Jelly Star. And kagaya ng nakita nyo sa title, even though sobrang liit ng cellphone na to, very capable siya na makapaglaro kahit pa mga heavy games. Kagaya na lang for example nitong Genshin Impact na yung FPS natin naglalaro ng around 40 FPS up to 60 FPS, which is masasabi ko na so far so good naman. And dahil maliit lang yung screen resolution ng phone natin, even naka-lowest yung settings ng Genshin Impact, hindi mo parang mapapansin na parang pangit yung kanyang graphic quality. So yung graphics niya parang naka-high, 'di ba? Ganun yung itsura niya kasi nga maliit lang yung ating screen resolution. Another game na sinubukan ko dito is yung Pascal's Wager. Hindi ko alam kung familiar kayo dito. Pero kung naglalaro kayo ng mga Dark Souls, Elden Ring, yung mga From Software games, is parang ganun siya pero for mobile naman. And dito mas naging maganda yung performance niya. Makikita niyo yung FPS natin umaabot pa ng 57 to 60 FPS sa gantong klaseng game. Another game na sinubukan ko dito sa Unihertz Jelly Star is itong Honkai Star Rail. So para siyang Genshin Impact pero turn-based RPG naman siya. So para sa mga tito, no, yung mga tito gaming, 'di ba? Mahilig sila sa mga gantong type of games. And nakakatuwa lang kasi very playable talaga siya. Yun nga lang sa games katulad na lang ng Mobile Legends, putya, napakahirap. So hindi siya mahirap dahil naglalag yung game or nagkakaroon ng FPS drop. So mahirap siya kasi maliit yung phone. So dahil competitive tong Mobile Legends, importante dito na napipindot nyo ng tama yung mga moves, yung skills. Pero yun nga, dahil maliit yung phone natin, ang daming times na nagkakamali ako ng pindot, di ba? Hindi dapat yung skill na to yung pindutin ko pero napipindot, yung mga ganun. Pero kung magaling at mahusay ka naman, kahit pa maliit yung phone mo, hindi yan magiging hadlang para maging MVP ka. Joke lang. And yung next game natin na Call of Duty Mobile, meron siyang graphic quality na medium and frame rate na high. Grabe, sobrang liit, pwede nyo itago sa kamay nyo. To be honest, actually, sobrang okay yung gyro niya. May na-try kasi ako yung Tecno Spark 20 Pro and kung makikita nyo yung review natin doon, delay yung gyroscope niya pero same lang sa processor dito na Helio G99. Pero dito sa Call of Duty Mobile using Unihertz Jelly Star, kahit na same processor sila, hindi siya delay, hindi delay yung kanyang gyro. Ang pinaka naging problema ko lang is napakahirap niyang hawakan since 4-finger player ako pag naglalaro. So ayun, parang pakiramdam ko every second parang madudulas yung phone sa daliri ko. Parang ganon. Tapos nakakangawit talaga kasi yun nga, maliit siya. Pero hindi ko naman pwedeng i-deny yung fact na sobrang smooth ng naging gameplay ko dun sa mga games na pinakita kong nilaro natin. So honestly, kung maglalaro kayo gamit tong Unihertz Jelly Star, ang pwede nyong magandang laruin is yung mga chill na games lang, hindi yung mga competitive games kasi maaasar lang kayo.
So, kagaya na lang nito yung Little Nightmares, yung mga offline games kumbaga, yun yung masasarap laruin dito. Isa pang maganda dito sa Unihertz Jelly Star is yung temperature niya. Para sa akin, sobrang ganda niya. Hindi siya nag-overheat kahit na maliit siya. And meron pala siyang 413,008 points sa Antutu benchmark. Anyway, kanina pa tayo puro games. So, ano nga ba yung specs nitong Unihertz Jelly Star? So meron siyang 3.03-inch IPS LCD na display na merong 480 by 854 pixels na display. Meron siyang 8GB na RAM and 256GB na internal storage. And pagdating naman sa kanyang battery capacity is 2,000 mAh lang. Pagdating naman sa presyo niya is nasa around 12,000 pesos siya. So, alam ko na yung mga magiging reaction nyo. And, ayun na nga, ano ba sa tingin ko yung reason kung bakit ka bibili ng ganito kaliit na cellphone? Unang reason para sa akin is kung trip mo lang, kung collector ka ganon, or kung trip mo lang na magkaroon ng phone na parang unique, yung maliit, yung tipong ikaw lang yung may ganon sa barkada nyo. Pangalawa naman is kung kailangan nyo ng backup phone na maliit na pwede nyong dalhin anytime, anywhere. So, hindi ko lang as in sure kung anong klaseng situation yung ganun, yung parang kailangan nyo ng maliit na phone na parang tago, ganun. So, medyo may pagka-niche lang talaga yung target market nitong Unihertz Jelly Star. Ako personally, ginagamit ko naman siya pag lumalabas ako tapos nagja-jogging. Kasi pag phone yung dala ko na normal, is hindi siya kasya. Yan makikita nyo dito sa video. Like for example, yung iPhone 13 or yung Red Magic 9 Pro is hindi siya kasya at sobrang bigat. Pero itong Unihertz Jelly Star is kasyang-kasya siya dito sa arm bag. Kahit nga dito ilagay sa mas maliit na pocket, pwedeng-pwede pa rin eh. Na-curious lang ako kung kayo yung may maliit na phone, saan nyo gagamitin? Comment down below. And lastly, about naman sa camera niya, since sobrang liit lang talaga nung kanyang sensor, expect what you get. So ito yung sa front camera, so pinunasan ko naman siya pero mapapansin nyo may pagka-blurry pa rin talaga siya ng konti. Pero yung kanyang rear camera is very usable naman, may macro pa nga siya eh. Yun nga lang ang masasabi ko is maganda siya gamitin for outdoor since yun nga maliit yung kanyang sensor. And ito yung magiging itsura niya pag indoor shots na. So ayun, nagiging para na siyang front camera. So in conclusion, ang masasabi ko lang siguro dito sa Unihertz Jelly Star is hindi siya para sa lahat. Yung iba siguro isipin parang useless na bibili ng ganito. Pero sigurado ako meron dyan, iba. Ito yung gusto. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, very niche lang talaga yung market na naghahanap ng gantong klaseng phone. So ayun lang mga kaboom, kung nagustuhan niyo yung video natin, don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.